Pagkatapos ngang ay tinawag ni Crawford si Pacquiao at sinabing ito ang gusto niyang sunod na kakalabanin. Tingin daw kasi ni Crawford na si Pacquiao ang natitirang great fighter sa kanyang panahon. Tumugon si Pacquiao sa hamon ni Crawford at sinabing, "I am willing to fight anytime." Hayan, maliwanag na hindi tumatakbo si Pacquiao kay Crawford. Taliwas sa sinasabi ni Crawford na iniiwasan siya ni Pacquiao. Noon pa man na magkasama pa sina Pacquiao at Crawford sa isang bubong sa top rank ni Bob Arum, ay binalak na talagang pagsalpukin sila. Kaso ayaw ibigay ni Arum ang hinihingi ni Pacquiao na $20 million noon. Pero ngayon nga, nagpahayag na si Bob Arum na may pera na daw na nakalaan para sa laban ni Pacquiao at Crawford. At kung hindi lang dahil sa pandemic ay natuloy na dapat ang laban nila sa Middle East. We all know that with Pacquiao it's money. The money was there. It had been committed. It was a fight that was going to take place in a country in the Mideast. At dahil mukhang kumpiyansa naman si Bob Arum na mapapayag niya si Pacquiao na lumaban kay Crawford, ay ibig sabihin ay may hawak na siya talagang $20 million na halaga para kay Pacquiao. Pero pa syempre ang dagdag na kikitain sa pay-per-view dahil malaking laban ito. Laban ito ng alamat na si Pacquiao at ang tinatagurian ng karamihan ngayon na greatest welterweight fighter na si Crawford. Kaya siguradong pay-per-view ito. Unification ng titulo ang laban na ito. Parehong world champion, WBO belt ni Crawford at ang WBA super belt ni Pacquiao. Kaso may mga balakid pa rin para matupad ang laban na ito. Siyempre kailangan dumaan muna ito sa approval ng promoter na Pacquiao na sa Al Haymon. At dapat din magkasundo ang mga broadcasting network na magpapalabas dito. Bagaman, lehitimong hamon daw para kay Crawford, ang isa pang champion na si Errol Spence Jr. Mas gusto raw niyang kalabanin sa Pacquiao dahil totoong champion daw ito. Dahil sa dalawang matitinding mga batang leon na tinalo niya sa huling laban niya. Tinalo ni Pacquiao nga sina Adrian Broner at former champion at unbeaten Keith Thurman. Pero tingin ko ang isa sa dahilan kaya mas pinipili ni Crawford si Pacquiao kaysa kay Spence ay dahil tingin niya mas madaling kalaban si Pacquiao kaysa kay Spence. Malamang katulad din ng iniisip niya ang naisip noon ni Keith Thurman kaya si Pacquiao ang pinili niya. Matatandaan lantara ng pahayag noon ni Keith Thurman bago pa sila naglaban ni Pacquiao na sinabi niya na hindi pa siya handa kina Spence at Crawford pero kay Pacquiao ay handa na siya. At ang malinaw na naging dahilan ni Thurman ay dahil may edad na si Pacquiao at maliit si Pacquiao para sa division nila. Pero hayun, nakita nating malaking pagkakamali dahil natalo siya kay Pacquiao. Eto na naman, marami na naman ang nagsasabing masyado si Terence Crawford para kay Pacquiao at ibinabalik na naman ang kaparehong dahilan sa naging matchup ni Thurman at Pacquiao. Ano sa tingin mo? Pero syempre sa ating mga Pilipino ay hindi tayo magugulat sa mga nagagawa ni Pacquiao. Gugulatin na naman ba ni Pacquiao ang mga ito? Salamat sa panonood, paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat!